Hello, magandang umaga at mapagpalang araw muli sa inyong lahat mga kapatid. Kumusta na po tayo sa ating mga tahanan, yung mga namamalagi sa loob lamang ng tahanan na hindi nakakalabas? At kumusta na rin po yung mga work from home? Nawa po ay lagi tayong nasa mabuting kalagayan, mabuting kalusugan at lagi pong may kasiglahan sa bawat araw. Ngayon pong linggong ito mga kapatid ay ating pinagdiriwang ang Mission Sunday. Second to the last month na po ng buwan ng Agosto. Ang buwan po ng Agosto ay pinapapalooban ng buwan ng misyon, ngunit ang tanging araw na ito ay pinagdiriwang natin ang Mission Sunday. Kaya po ang ating mensahe sa umagang ito mga kapatid ay ating pinamagatang Jesus, the Amazing Doctor. Ang ating pong mensahe ng Sunday at nito pong Wednesday patungkol sa pagpapagaling, patungkol sa kalusugan o sa health. At ngayon po ay ito uli ang ating topic sapagkat ito po ay napapanahon dahil sa pandemyang ating kinakaharap. Ang ating pong batayang teksto sa umagang ito ay pagpapakita ng ating Panginoon ay may misyon at ministeryo. Ito po ay pinapapalooban ng pangangaral, pagpapalayas ng demonyo at pagpapagaling sa mga may sakit. Ang ating pong Panginoon, ang kanyang ministeryo ay mayroon siyang malasakit. May concern siya sa mga nagaganap sa mga tao. Hindi lamang lang sa kanilang pisikal na pangangatawan ang kanyang ginagawa, kundi maging ang buhay espiritual at ng ating kaluluwa. Sa panahon po na may sakit ang tao, napakahalaga po yung insured ka. Meron kang health card, meron kang kasapatan sa pananalapi. Dahil kapag wala ka nito, maaaring mapaikli ang iyong buhay. At mas higit na humaharap sa health risk kapag wala tayong pananalapi, wala tayong salapi, wala tayong health card, wala tayong fit health. Maraming sakit po ang mga naglipa na sa ating panahon ngayon. Ngayong tag-ulan, andyan na naman ang dengue, pneumonia, ito po yung isa sa sakit na nakamamatay. Cancer, tumor, sakit sa puso, mga sakit na hindi natin alam kung ano ba ang cause nito. Maaring sakit din sa pag-iisip, emotional and psychological. Mayroon din naman po mga sakit dahil na sa kanilang katandaan. At mayroon din naman daw po mga nagsasakit-sakitan lamang. Marami pong gamot ang nag-aalok ng kagalingan at kaginhawaan sa maraming sakit na nararamdaman ng mga tao. Marami po ang mga TV commercials tungkol sa mga gamot sa ubo. Yung 8-hour cough relief, 24-hour cough relief, may binabandera po ng catchphrase sa mga patalastas ng telebisyon. Kung isipin po natin, 3 tableta isang araw, pwede na. So sa mga hinahangin naman daw ng katawan, nandyan daw yung tinatawag na tolak hangin. Ayan. Kapag hinahangin daw ang ating mga katawan, ito daw ang magandang gamitin natin at maaalis ang mga hangin sa ating katawan. Huwag lamang kung hinahangin po ng utak. Ngayon po dahil sa pabago-bagong panahon, pusong-uso ang lagnat, sipon at trangkaso. Lalong-lalo na po ang pandemya, coronavirus, COVID-19 na bumabalot ngayon sa buong sandaigdigan. Marami po sa atin ang nangangailangan ng kagalingan. Marami po ang naghahanap ng kaginhawaan, hindi lamang sa ating pamilya, hindi lamang sa ating lipunan at bansa, kundi maging sa buong sandaigdigan. Kaya sa ating ibanghelyo sa umagang ito, isinalaysay ang isang bahagi ng buhay ng ating Panginoong Hesus at kanyang ministeryo, ang pagpapagaling sa mga may sakit. Tulad po sa biyanan ni Simon Pedro, sa pamamagitan ng kanyang mga kilos at salita, ibinunyag po ni Jesus ang dahilan kung bakit siya dumatal sa sanlibutan. Concern si Jesus sa kabuang kagalingan ng tao, kaya siya nagkatawang tao ang Diyos sa pamamagitan ng Jesucristo upang ipahayag sa lahat ang pagpapala na nagdudulot ng kaligtasan at kalayaan sa lahat ng tao. Ginawa po ito ni Jesus sa pamamagitan ng kanyang mga kilos at salita at nasaksihan ng lahat sa kabuang kanyang ministeryo at maging sa kanyang kamatayan. Tayo pong lahat ay mayroong sakit na marapat na gamutin ng ating Panginoon. Hindi lamang po ng pisikal na sakit, kundi maging
isipan, puso at kaluluwa. Hindi lamang individual na tao ang may sakit, hindi lamang ang ating pamilya, kundi maging ng iglesia, ang lipunan na mayroong malubhang sakit na dapat nagamutin. Magagamot pa kaya ang ating lipunan? Tayo po kayo nagnanais din na gumaling sa lahat ng uri ng ating mga karamdaman. Handa po ba tayo mapagaling ang dakilang mga gamot na sa Jesucristo? Gusto po ba natin gumaling sa ating mga sugat at karamdaman? May pag-asa pa ba kaya ang ating bansa na mapagaling? Nagtitiwala po ba tayo sa Diyos na siyang magpapagaling sa lahat ng uri ng ating karamdaman? Nais ko pong tingnan natin kung gusto kong tingnan natin yung tatlong aksyon na ginawa ng ating Panginoong Hesus nang marinig niyang sakit ng biyanan ni Simon Pedro. Una, nilapitan siya ni Hesus. Pangalawa, hinawakan niya sa kamay. At pangatlo, ibinangon siya. So ano po ang nangyari pagkatapos? Noon din, naibsan siya ng lagnat at naglingkod sa kanila. Sa palagay po ninyo, mga kapatid, kung hindi pinayagan ng babae na lapitan siya ni Jesus at hawakan ang kanyang mga kamay at ibabangon, babangon kaya siya sa kagalingan? Gagaling kaya siya? Nilapitan siya ni Jesus pagkat nakita niya pangangailangan sa kanya ng babae may sakit. Ibig sabihin, mayroong pakikidama sa kalagayan ng tao ang ating Panginoong Jesus. Alam niyang mahina ang tao kung kaya lagi siyang nagbibigay ng pagpapagaling at pagkalinga sa kanila. Ano po ang pinahayag ng katotohanan na hinawakan ni Jesus ang kanyang kamay? Ang paghawak po ni Jesus sa kanyang mga kamay ay pagpapadamang may tunay na pakikidama sa kalagayan ng tao. Nais na tayong magtiwala sa kanya. Paano tumubong si Jesus sa mga nangangailangan? Pansinin po natin ang mga tao ay hinahanap si Jesus upang sila ay mapagaling. Dinala nilang mga tao kay Jesus sa panahon ng palugod na ang araw. Ano kayang hinihintay po ng mga tao at nais makita o masaksihan ng mga tao kay Jesus? Naghihintay lamang kaya sila na makakita ng spectacular na pangyayari, magic, o gusto lamang nilang makakita ng maaaring pang-criticize nila kay Jesus? O gusto nilang makakita na si Jesus ay isang miracle worker? Kung atin kong titingnan sa kwento, mga kapatid, may pagkaloob ang kagalingan doon sa babae dahil willing siya. Kaya ang taong willing na gumaling, may pagkakaloob ang kagalingan sa kanya. Kung willing tayo, mangyayari ito dahil gagawin natin din ang ating bahagi upang magkaroon tayo ng kagalingan. Sa panahon po iyon, mga kapatid, masyadong hectic ang schedules ng ating Panginoon sa pagtulong at pagsagip sa mga tao may sakit, sa mga inaalihan ng demonyo. Siya'y walang tulog na maayos, lagi siyang nasa kalipunan ng mga tao. Maraming demands ang mga tao sa kanya, subalit siya ay always on the go. Na-restore ang health ng biyanan ni Simon Pedro, pinalakas siya ng ating Panginoon, pinagaling siya. Ano po ang itinuturo nito sa atin? Itinuturo nito sa atin na kapag nasa panahong lugmok tayo sa anumang krisis o pagsubok, itinatayo at ibinabangon tayo ng ating Panginoong Hesus at pinaghihilom tayo sa lahat ng ating mga karamdaman. May pagkaloob po sa biyanan ni Pedro ang restoration. Restoration ng health, physical at mental, social well-being na andun po lahat. Yung body, psychological, isip at kaluluwa niya, ito po ang na-restore sa kanya. Wellness ng full being niyang pinagaling ng ating Panginoon, hindi lamang ang kanyang physical na karamdaman. Ito po yung tinatawag na saving act of Jesus. Hindi lamang ang kaluluwa ang iniligtas niya, kundi ang kabuuang pagkatao at full being ng isang tao. Sa mga oras po ng kaguluhan, sakit at kawalang pag-asa, kanino po ba tayo lumalapit, mga kapatid? Tayo ba'y tahimik na lumalapit sa presensya ng Diyos at tinatanggap ang kanyang mga kamay na nagliligtas upang may taguyod tayo sa lahat mula sa mga bagay na pumipighati sa atin? Isa lang ba tayo ng mga taong naghahanap at gustong makakita lamang ng mga himala sa Kanya? O tayo ba'y Kanyang mga alagad na sumusunod sa Kanya at nagtitiwala?
paghipo po ni Jesus ay nagbigay ng kagalingan sapagkat ito ay paghipo ng pagmamahal. Mayroon siyang pagmamahal. Ano naman kaya ang ating magiging tugon? Tignan po natin yung biyanan po ni Simon Pedro. Matapos po mapagaling, siya naglingkod sa kanila. And this is her response. Tayo rin po kaya, mga kapatid. Tinatawagan din po tayo ng Panginoon na hipuin ang puso ng ating kapwa na nakakaranas ng karamdaman espiritual o anumang klase ng karamdaman sa pakikiramay sa mga taong nagdadalamhati, pag-alin sa mga kaibigang nalulungkot, mga taong nalulungkot, pagpapatawad sa mga nagkasala sa atin. Hinihipo natin ang kanilang mga puso. We are bringing healing in their hearts. And we are touching them with God's love. Marapat tayo ay maging instrumento ng kanyang pagmamahal. Pinagkalooban niya tayo ng puso upang madama natin ang puso din ng iba. Ang ating mission bilang mga Kristiyano ay simple lang, touching the lives of the people that could make a difference. Ito po yung mission natin, mga kapatid. Our love for the Lord and our gratitude should be demonstrated by our actions. Ito po yung dapat na makita sa atin. Dahil yung pag-ibig natin sa Panginoon, kung wala itong aksyon, walang pagdagawa o pagkilos, hindi po ito tunay na pagmamahal. Ang mga tao po sa panahon ni Jesus ay katulad din po natin. Pagod sa pagtatrabaho, naghahanap po sila ng kanilang masusulingan, at sila ay nakatagpo ng pagkilom sa piling ng ating Panginoon. Hindi lang po kagalingan ng kanilang katawan, kundi ng isipan, puso at kaluluwa. At hindi lang niya po ito ginawa sa isang bayan. Sinikap po niyang ma-reach out yung labas ng bayan po ng Israel. Si Jesus ay tunay na dakilang tagapaghilom, tagapagpagaling at tagapagligtas. Hinihimok po tayo ngayong linggo ito, mga kapatid, na magtiwala sa kanyang mapagpahilom na pag-ibig. Tinatawag tayo ng Diyos na lumapit sa Kanya. At hindi lang po ito 8-hour relief o 24-hour relief ang inaalok ng ating Panginoon. Ito po ay isang pagpapagaling na pag-ibig na walang expiration date. Sabi nga, yung healing love niya is 24/7. So 365 days, that is forever. Habang tayo nabubuhay, nandoon yung kanyang mapagpalang pagpapagaling. Isa pong malaking responsibilidad ang kumalinga sa mga may sakit dahil hindi lamang ang kanilang kahinaan ang ating hinaharap o haharapin, kundi yung maging sarili po nating kahinaan. Habang nakikilala ang mga sugat at na pinagdaraanan ng may sakit, nakikilala din ang sarili nating mga sugat. Ang hangad natin magbigay ng pag-asa sa kanila sa gitna ng kanilang pinagdaraanan ay bumabalik din sa atin. Magugulat na lamang tayo, ay tayo pala ay masigit na nangangailangan ng kagalingan. Matutuklasan po natin ang higit pagkaramdaman ng taglay natin. Maaaring hindi po pisikal, ngunit mababakas ito sa ating emotional and spiritual na situation. May mga pagkakataon ang nag-aalaga ng mga may sakit. Ang siya rin po nakararanas ng matinding challenge. Ayun po yung mga nag-aalaga po ng may karamdaman. Alam ko po mahirap mag-alaga ng mayroong karamdaman and this is a very big challenge. Lalo na sa panahon po ng pandemya. Hindi lamang po sa COVID-19 tayo nakikipagbuno, kundi maging sa iba't ibang karamdaman na maaaring kumapit sa atin ng biglaan. At ganoon rin po ang mga doctors and health workers natin, lalo na po ngayon sa panahon ng pandemya. Marami tayong nasasakripisyong doctors and health workers simula pa lamang na nagkaroon ng coronavirus COVID-19. Sila po ang mga tagapagsandalang natin sa lahat ng uri ng sakit. Habang sila po'y nangangalaga sa mga may sakit, sila din po'y nagsasakripisyo at napapahama. Kung ang mga doctors lamang po'y nakatingin sa salapi at kikitain nila, maaari pong wala na tayong doctors and health workers na gagamot sa pandemya ito. Isinasakripisyo nila ang kanilang mga buhay dahil sa kanilang malasakit, sacrificial love, hindi lamang dahil sa sinumpaang tungkulin. Ginagawa nila ito because of love. Marami pong mga bata-batang doctors din ang nawawala. May mga may edad na rin na naglilingkod, nawawala din.
sapagkat si Jesus ang tuwangan ng pagkalinga sa mayroong mga karamdaman. Alam niyo po ba mga kapatid, meron pong binanggit dun sa isang nabasa ko, failure to care for the health of all people is a failure to give reverence to God who lives within us. Kaya napakahalaga po ang pagsagip ng buhay ng ating kapwa. Ang pagpapagaling po niya ay nauwi sa pagsisisi, pagpapatawad at pagbangon upang maging alagad ang kanyang lingkod. Nakatitiyak po tayo na sila'y gumaling sa kanilang karamdaman, spiritual at emosyonal. Tulad po ni Jesus, maging tagapaghatid nawa tayo ng kagalingang spiritual sa mga may sakit na ating pinaglilingkuran. Maging daan po nawa tayo at gabay tayo upang sa gitna ng kanilang karamdamang tinitiis, matagpuan nila ang presensya at pag-ibig ng ating Panginoon. Sa katapos-tapusan mga kapatid, sa ating paglalakbay, marami po tayong kinatatakutan at pangamba sa ngayon. Naririyan ang pangamba sa karahasan, dala ng terorismo, patayang dala ng problema sa droga, red tagging, gutom, poverty. Nariyan ang pangambang dala ng hagupit ng kaligtasan, nandiyan ang lindol, nandiyan ang bagyo, malakas na pag-ulan, at sa kasalukuyan po ay pangambang dinudulot na patuloy na pagkalat ng COVID-19 virus na ito. At dahil dito, our life is really disrupted. Nito pong nakaraan, muli tayong nailagay sa NECQ dahil na rin sa panawagan ng ating mga medical workers na magkaroon po ng time out muna, napapagod at nahihirapan na rin sila sa tila walang direksyon na paglalaan sa pandemya ito, paglaban sa pandemya ito. Pagtigil ng kaunti upang pakinggan ang hinahin ng marami, upang magkaroon tayo ng maayos at organisadong plano upang hindi masayang ang sakripisyo ng mga taong nagbubuwis ng kanilang buhay sa araw-araw upang matugunan ang paghihirap ng ating mga kababayan. Mahaba-haba man po ang ating paglalakbay pa sa panahon ng pandaigdigang pandemya ito. Alalahanin po natin hindi napapagod ang ating Panginoon upang tayo ay abutin. Pasalamatan po natin siya, pagkat ipinagkaloob niya sa atin ang kanyang anak na si Jesucristo, ang dakilang tagapagpahilom ng ating mga sugat, ang dakilang tagapagpagaling ng ating mga sakit. Hayaan po natin hipuin ng Panginoon ang ating buong pagkatao at idalangin po natin sa Panginoon at tayo ay kanyang tulungan na bumangon mula sa ating mga karamdaman. Sa buhay natin mga kapatid, nakakadarama tayo ng mga discouragement, pagkabagsak, ngunit lagi nating tandaan na ang Diyos ay nasa ating tabi, nasa ating piling, tumitingin sa atin at sumasama sa atin sa lahat ng panahon. Kahit kung may mga panahon tayo nag-aaninangan, nalulumbay at nawawalan ng lakas, walang pag-asa at tungkad ang buhay, alalahanin po natin siya ay nasa ating tabi lagi. Pagnilayan nawa natin ang dakilang pag-ibig ng Diyos sa atin. Huwag sana tayong umurong sa ating pananampalataya, kundi sumulong tayo. Ang Diyos ang ating katulong upang tayo ay makasunod. Matinikman po ang ating malandasin sa buhay. Mabato at mahirap, punong-puno ng sakripisyo. Let us move on, let us move forward. Magpatuloy tayo. Marami pa po tayong lalakbayin, mahaba pa, kailangan magtiyaga, maging matatag upang ang layunin ng Diyos sa atin, sa iglesia at sa kabuuang sanglilikha ay may sakatuparan po sa pamamagitan natin. Mga kapatid, magpatuloy nawa tayo bilang binago, bilang ibinangon, bilang pinagaling, bilang ni-restore at iniligtas ng ating Panginoon. Tayo po naway patuloy na maglingkod at maging matapat na saksi niya hanggang sa wakas ng panahon. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.